Magbabalik po ang Panahon TV. Time check muna tayo bago tayo magpatuloy. 5:02 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kaibigan, sa parte ito ng ating programa, atin munang silipin ang sitwasyon ng mga water levels ng ating mga pangunahing dam dito sa Luzon. Ang tatlong pangunahing dam dito sa Luzon ay ang Angat, Pantabangan at Magat. Ang tatlong dam na ito ay may iba't ibang function sa pagbibigay nito ng tubig dito sa Luzon. Unahin natin ang Angat Dam sa Bulacan. Mula kahapon nagkaroon ng deviation level ang Angat Dam na negative 0.19 meters at ibig sabihin nga niyan ay bumaba pa ito dahil ito ay negatibo. Mula sa 171.14 meters noong June 10, 6 a.m., ito ay ngayon nasa 170.95 meters. Yan po ang latest update natin at yan ay noong June 11, 6 a.m. Yan ay kahapon. Nananatili po itong nasa ilalim ng low water level na 180 meters. Sunod po naman sa ating update ang Magat Dam, isa sa mga pinakamalaking dam dito sa bansa at nagbibigay ng irrigation water at power supply para sa Luzon. Kahapon, nagkaroon ng deviation level dito sa Magat Dam na negative 0.48 meters at dahil negatibo, ibig sabihin nga dito ay bumaba ito ng bahagya. Mula sa 168.24 meters noong June 10, 6 a.m., ito ngayon ang latest update dito noong June 11, 6 a.m. ay 167.76 meters. Ngunit wala namang dapat ikabahala dahil bagamat ito ay bumaba, nananatili po itong nasa itaas ng low water level na 160 meters. At last but not the least sa ating update ang Pantabangan Dam, considered isa sa mga pinakamalinis dito sa Pilipinas at isa sa mga pinakamalaking dam sa Asia na nagbibigay rin ng irrigation water sa Luzon, farmlands at sa power supply. Mula rin kahapon, nagkaroon ng deviation level na negative 0.16 meters ang Pantabangan Dam dito sa may Nueva Ecija at mula sa 180.54 noong June 10, ito ngayon ay ang latest update mula dito ngayon ay nasa 180.38 meters at yan ay kahapon June 11 ng alas 6 ng umaga. Nananatili rin itong ligtas at over the low water level na 171.50 meters. Para sa mga nais makaalam, importante na malaman natin ang sitwasyon ng mga dam na ito lalong-lalo na sa Angat dahil maapektuhan ng conditions nito ang mga lugar na binibigyan nito ng tubig. Makakatulong tayo rito sa pamamagitan ng pagtitipid sa ating ginagamit na tubig araw-araw. Mga kaibigan, sa parting ito ng ating programa, ipagpatuloy natin ang ulat panahon sa pag-alam natin sa inaasahang paglalaro ng temperatura sa mga piling syudad dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dito nga sa may Baguio City, asahan po natin na magkakaroon tayo ng lower temperature conditions ngayong araw na ito at magkakaroon din po tayo ng pag-ulan na maaaring magtagal sa buong araw. Maglalaro po yan sa 15 to 20 degrees Celsius. Habang mananatili naman o nag-shift na ang init ng panahon dito sa may Puerto Princesa kung saan maglalaro ang temperatura sa 26 to 33 degrees Celsius at makakaranas din po kayo ng mga pag-ulan na maaaring magpabalik-balik ngayong buong araw. Dito naman sa may Kabisayaan, ang Iloilo at Bacolod City ay magkakaroon po ng mababang temperatures ngayong araw na ito at magkakaroon din sila ng fair weather conditions. Maglalaro po ang temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa Tacloban ay inaasa, magkakaroon po tayo ng higher temperatures than normal. Magkakaroon po tayo ng 25 to 34 degrees Celsius na paglalaro ng ating minimum and maximum temperatures. Ngunit asahan po natin na magiging maganda naman ang panahon dito sa may parting ito ng Kabisayaan. At ang Cagayan de Oro City naman ay magkakaroon po ng lower weather conditions o lower temperature conditions at maglalaro yan sa 24 to 32 degrees Celsius. At ang Metro Davao naman ay bahagya lang na mas mataas kung saan aabot ng 25 to 34 degrees Celsius. Dito nga po sa Mindanao ay asahan po natin na magpapatuloy ang fair weather conditions, partly cloudy to cloudy lamang with isolated cases ng rain showers at thunderstorms sa hapon at sa gabi. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang paalala.